Good day mga kapony. So, konting sharing lang. So, pag gagawa kayo ng extension cord para sa mga chargers ninyo, ang sabi ng pinagbilhan ko ng dealer is much better if may pusa. Much better if gagamit daw kayo ng saksakan na may breaker, kagaya nito. Okay, saan ka galing? Pusa na nakikigulo. And then, gagamitin kayo ng ganito. So ito, ang sabi ng dealer is 20 amperes. 20 amperes to. Ayan, 20 amps. 20 amperes. So ayan, nakalagay. And then, for the flat cord, ang gagamitin ko is 12 gauge. Ayan, 12. So, ayan, 12 na flat cord. So, simple lang naman tong project natin for today. So, unahin muna natin tong socket niya kasi mas madali ito. Yung socket, okay, so yung male plug niya, Omni ang tatak nito. So, yan, nababalik-balik po siya. So, yun muna yung kakabit natin. So, open lang natin to. Para doon sa mga gusto lang naman mag DIY na extension cord kung sa bahay kayo magcha-charge sa malayo. Pero kung mag-ano kayo, may electrician kayong kilala, much better. So hindi ako electrician ha, pero marunong lang kasi akong gumawa. Okay? So luluwagan natin yung dalawang part na yun. Again guys, hindi po ako electrician, disclaimer. Do this at your own risk. Hindi po tayo electrician. Ako lang naman ay nag-share ng konting nalalaman. It's up to you whether you would do this or not. It's up to you. Kung pagagawa sa electrician or sa electrical engineer, much better. Para sure ball talaga kayo. Pero I think yung 12 gauge na wire is more than enough para sa project na to. Yan 12 gauge. So, ilalagay natin siya dyan. Pero hindi natin siya ilalagay ng ganyan. Pag-ihiwalay natin tong bakin lang natin to. So napag-ihiwalay na natin. So next naman is babalatan natin to. To tsaka tong dulo. Okay, so ayan. Nabalatan na siya. So next step naman is ayan, papasok natin siya dyan. And then i-screw natin tong dalawang to. Yan, so naikabit ko na. Ang problema, sobrang taba nitong wire na to. So kasi mataba yung insulation niya. So yan, naiipit siya dito. Ayan, masyadong maliit. So I think magbabawas tayo dito sa taas or dito. Tabasin natin ng konti. Yan, so nabuo na natin. Kabit ko lang to. Okay. Next, dito naman tayo sa may breaker na may saksakan. So tanggalin muna natin itong mga tornilyon to at bubuksan natin. Ayan, so nabuksan na natin siya. Ngayon, yung kabilang dulo ng flat cord, ayan, dito natin siya ilalagay sa dalawang butas na to. So same procedure, babalatan din natin to, then papasok natin doon, then tsaka natin i-screw. Ayan. So ganyan dapat. And then after nyan, hihigpitan na natin gamit tong screw. So, ipasok ko muna na maigi. Okay, so yun na. Just make sure na pag ginigit nyo to talagang hindi siya mabubunot basta-basta. Okay. So ayan, nabuo na natin siya. Tatry muna natin siya dito sa kung makapag-charge siya dito. So saksak muna natin. So kung wala pa, kasi wala pang nagana. So, kailangan natin open to. So, nag-ilaw siya. Ayan na, nag-charge na siya. Try naman natin din dun sa ating best tune. Pony, kung mag-charge na siya. Hopefully, huwag tayo sumabog. Tayo muna natin. So, ayan na, 10 meters ang haba. Kinabit ko na siya. Ito yung charger, nakakabit na. So, patay pa siya.
So try natin i-open. Open natin. Yan. And yan. Nag-ilaw siya blue. Magcha-charge kaya ito. Kaya nag-ilaw siyang pula dito sa kabila. Ito nag-blue kanina pero nawala. Ito natin sa loob. Liwanag. So, ayan. I think sabi ni Kuyang kahapon, pinagpuntahan namin, pag ganito daw nagcha-charge na yan, so ito yung battery indicator niyan, 43%. So, ang oras ay 15:50. Ayan, kita nyo nagbago. So, balikan natin siya around mga 4 PM. Tingnan natin kung magbabago yung percentage. Balikan lang natin. Okay? Tingnan natin. Sa ba? 402. Ayan, 1602. Ayan, nag-charge na siya to 45%. So, from 43 to 45 in 10 minutes, 12-15 minutes yan. So, ayan, time check. Kulay green na siya, ibig sabihin full charge na. And, nawala na rin yung display niya. So, hugutin muna natin doon. Okay, so check natin kung siya ba ay full charge na talaga. Susi. Ayan, 100%. Ang range niya is 170. So, time check 9:37. So, yun nga, 4 to 5 hours ang full charge niya. Kung manggagaling sa around 40%. So, yun lang mga kaibigan. So, yun yung initial first charge natin kay Bestion Pony. And kung gusto niyo pa ng mga ganitong content, please like and share and follow. For every car content, motorcycle repair content, EV content, and anything under the sun. So, hanggang doon na lang mga kaibigan. Please like and share and follow.